Ayun, mga kasabong kasi ganito. Explain ko yung may nangyari din sa isa sa tinuturuan namin. Medyo masyado kasing makapal yung pagsasapin. So, bibigyan ko kayo ng magandang idea kung paano yung paraan kahit baguhan kayo, makakapag-tari kayo nang hindi iikot yung sapin nyo. So, wala kayong pangamba na umikot tapos magiging matatag yung pagsasapin nyo. Kasi number one na tinuturo po namin, kailangan yung pundasyon ng pagtatari natin ay matibay. So, yung sapin, number one. So, lagi kong ini-emphasize na kumbaga yung sa mga boksingero ba, yung hand drops nila, pag sumuntok dapat solid. Hindi dapat ampaw na akala mo pag dumampi malabnaw o sobrang lambot, lumulubog. Kailangan matigas ang pundasyon pero hindi siya gagalaw. So, ito yung isang pamamaraan mga kasabong. So, ipakita natin dito sa paa. Medyo lapit ng konti. So, mga kasabong, etong ganito, bili kayo nito. Ito yung nabibili ito sa mga auto supply. Pangkotse to na 3M na double adhesive. So, double adhesive yung kulay gray yung pandikit, pula naman siya yung ano. So, tatanggalin mo lang yan, kukunin mo yan. So, yan yun. Elastic naman yan mga kasabong, hindi mamimilay dyan yung mga manok natin. So, ganito lang ang paglalagay niyan. So, una itong ibabaw, lalagyan nyo dito sa bandang side, sa may itong parting ilalim, didikit nyo ganyan, mga kasabong. Ayan, didikit nyo lang na ganyan. Babatakin yung konti. Kumbaga, dito nyo ididikit yung sapin. Ayan, mga kasabong, dito nyo ipipesto. So, sasalubungin nyo lang dyan. Ito, pakita natin sa kabilang side. Dikit nyo lang dyan. So, okay na po yan, no? Ganon din sa baba. Sa baba, medyo mas makitid ng konti yung ilalagay nyo lang. So, medyo babatakin nyo ng konti. Ang purpose lang naman ito, mga kasabong, didikit siya na hindi siya gagalaw yung inyong sapin. Ngayon, kahit hindi sobrang haba, kasi pag sobrang haba, mga kasabong, uumbok ng masyado. So, ito lang, mga kasabong. Pag dinikit nyo to dito, ayan, kahit yan pa lang mga kasabong, hindi na iikot, yan pa lang, hinahata ko, hindi na iikot. So, ganun siya kadikit. Ngayon, kung medyo baguhan, hindi alam kung paano ikot ng mahigpit o hindi mahigpit yung sapin, ito po yung solusyon na maibabahagi ko sa inyo mga kasabong. So, magiging maganda yung pundasyon nyo, matatag. Ayan, usually kahit magbilang kayo, hindi, okay lang. So, eto okay na to mga kasabong kasi medyo hindi na to mamimilay tapos matatag, hindi na iikot. So, okay na yung base ng sapin. Pwede nyo nang lagyan ng leather boot. Sa paglagay ng leather boot mga kasabong, hanggat maaari, huwag nyong ididikit yung itong leather boot sa tahid kasi nakakangilo yan mga kasabong. Ayan. So, kahit nasa baba, okay lang. So, pantay natin yung haba. Kahit nasa baba, basta mahalaga, nakapantay itong sangkalan ng leather boot. Ngayon, okay na, nakadikit na. May pandikit din yan, mga kasabong, yung leather boot na yan. So, ikutin nyo lang. Oh. Tapos, kada ikot, planchahin nyo. Isang ikot, dalawang ikot. Paglatag na ganyang plancha. Kasi pag di nyo pinlansya, yun yung mga sanhi minsan kaya umiikot, gumagalaw. So, ayan, 3. Dito kailangan kung aabot ng 3, okay din. Tapos, yung iba mas mataas yung ilalim, okay lang yun mga kasabong. Para medyo mas umangat-angat yung dulo ng blade. Kasi medium to medium high to high point, nasa safe zone po kayo. So, ayan. Okay, okay na to. Medyo pantay na. Pag sinilip nyo, pantay na. Ngayon, kukuha tayo ng pauna na babagay dyan.